Okay. Yo, what's up mga Kosapa? It's your boy Kosa TV at nandito ako sa may hiyas ng kalikasan, San Juan. Yo, what's up guys? This is second day. This is Kosa TV, you know, and nandito kami ulit sa hiyas ng kalikasan. So that's why iba na yung uniforme namin ulit dahil ito yung second parang second seminar to sir, no? Parang second seminar and training na rin. And konti pa lang kami at 8:30 na. So ito kami ulit. Yeah. Kape mga puro, bro, kape tayo. Kape. Nakita niyo na yung video nyo kahapon. Galing, di ba? Paano yung kapatid kong babae? Kung galing. Sera sinindihan ini baka natulala taga-asa aking dibdib. Kapiraso liwanag labang ang kakailangan nung pumanatili na nakatindi. Di masigurado sa mga lalakara papasok ay gano'ng makaliblib. Tala ko masako-sako talagis na makilalag hamit mga awit na bitbit. Bigla ko nadaan ang pabalik, tangaruta ko lang pabalik. Maputol man ang kadena sa daan na matarik. Itutulak ko ang pangarap na sumanay manakit. Panawala ang masasakit, salita labing walang arit. Di mo pwede sukat sa kung paano manamit. Dahil pag nasa itablado wala pwede kapalit. Ika nga ni Aris dapat talo sa bagay. Wag ka sa presyo tumingin. Dapat palagi magaling. Ululig ka man ang baligi. Piliin mo na gawin mahalaga. Ika'y naging dinala sa salamin. So ano pong kaibahan ng sex and gender bukod sa spelling? Pag sex? May bayan. That's prostitution! Ayaw natin yan, guys! Hindi legal sa Pilipinas ang sex workers. Pero sa European country, nililisensyahan yan. Oo. Hindi pwede dito. Ang tawag sa kanila bar. Takit-takit pangarap, ginamit ko na gasolina galit para makaandar. Tila ba may kare kong wala binibiling oras na magpupuli. Ang ginagong mga banat malasik, malagdak. Dahil ako bakit kahit mabilis, malaman. Kapag nasa may magaling, malakas. Sakit ginaganap ang kadasakit, palata. So dahil kumikita siya doon, part na yun ng kanyang production. Honorarium lang, ma. Okay lang yun kasi kumikita naman din. Oo. At saka, tiyak ko kasi ang term niya is binabayaran. Ibig sabihin, mas sapat, diba? Doon sa, para din siyang naging caregiver sa ibang pamilya o sa ibang tawag dito, tao. Pero yun, nagiging source of income niya yan. Basta't nagiging source of income, yun yun sa akin na. Sir, Eugene, at saka mga kagawad in charge. Hindi mo nagkataon po siya din yung representative mo. Representative namin. Nakikita ba yung Tita Libertad? Okay, pala din yung kagawad. Okay, so halo-halong grupo ito. Kaya unang-una, nais kong magpasalamat sa ating resource person kahit na napaka-busy ng schedule ng kaibigan mo ito ay nakarating siya para dito sa ating workshop. Nais ko rin pong magpasalamat sa ating MSWD office para sa pag-organize nito. Hindi madaling mag-organize kasi kahit maraming imbita, hindi lahat nakakarating. Pero siguro mas maganda na itong ganitong numbers of participants para mas maganda ang interaction ninyo. Tama lang ang number na bilang na ito. Itong ating training na ito ay napakahalaga dahil trainers training ba ito? Yes. Trainers training. So, kung trainers training, hindi lang ito simple basic, kundi dapat kayo na rin mismo ang magbibigay ng training or ng mga parang kahit maikli lang na mga orientation sa ating office o kaya sa inyong organization o kaya kung sa baranggayan sa inyong mga kasama sa barangay. Hindi rin madali itong pag-discuss ng ganitong advocacy, pero natutuwa ako at maraming mga kalalakihan. Mga kasama natin ngayon dito, physical, mental, intellectual, or sensory impairment which interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society
on an equal basis with others. Anong ibig sabihin? Unang-una, ang disability, ito yung sinasabing, merong disability visible. Visible, nakikita agad. Lalo na yung physical na disability. Pero merong invisible, yun ang mas mahirap. Kasi hindi mo agad mapapansin. Hindi agad nakikita. Yun yung mga mental disability. Bahagi pa rin po yun ng disability. At sa kasalukuyan, even sa bansa natin, mas medyo mahirap pa ang intervention natin doon sa may mga mental disability. Okay? So yung sensory, katulad niyan, ilang taon ka nang gumagamit ng salamin, Nico? Ilang taon nang may salamin ka? Ngayon na, Sir Bago. Pinirap lang naman saan yun. Okay, sige. Si Irene, mukhang ano din, ano? Ano na po, siguro may 10 years na po. More than 10 Okay. years. So, yun. Ikaw, Kapitan Marites. Okay. Oo. So, long term, ibig sabihin, yun yung sinasabing yung sensory, no? Yung kailangan natin may salamin para makabasa tayo ng mas maayos. So, sa sight, sa hearing, hindi tayo nakakakinig agad. So, yun yung bahagi rin ng mga disability. Minsan kasi merong tawag dito, hindi ka pa talaga bingi, pero nahihirapan ka nang makarinig. Meron nang nagiging problema. Bahagi na yun. I think ngayon sa batas natin, kung di po ako nagkakamali, correct na po ako Sir Eugene sa kasi Sir Gilbert. Parang sa batas po natin, pag yung mata mo ay more than 300 na ang iyong ang tawag dito, grado, pwede ka nang mag-apply ng tawag dito, card, yung discount card ng person with disability. Pwede nyo, lalo na kung matagal na more than 300 yung grade. So, bahagi na po yun. So, may mga degree po yan pati sa hearing. Okay, so ang sinasabi dito, kung walang support system, katulad ng binanggit natin kanina, mga barriers, yun yung barriers, yung mga hadlang. Mga hadlang para makagawa ng pareho yung mga persons with disability sa walang disability, kailangan binibigay yun ng lipunan ng gobyerno. Di makalapag paa mo sa palabag, dapat lagi matatag sa mga pabalabag. Sa'yo na walang ambag, mga papaganala sa'yo paglalayag. Kaya ang pagkakataon makasama ko siglak sa isang kataan. Isang karangalan katuparan ng pangarap na batang haragan nila kung tawagin. Nag-isip mo na ba naman na pagkabaka, dasama ko na ba itang tinatawag ko na dito pagkakataon para atensyon na marami mamasakit. Hindi pa ngayon, baka wala ng kasunod. Ayokong manatili na lang nataganood. Gusto ko ako